Hi guys! Good afternoon! Ayan, punta lang kami ni Jan sa store. Punta tayo sa Winn-Dixie. Bibili kasi ako nung shirataki rice. Kasi magdadayat na daw kunuhay ako. May mga friends ako na pumupunta dito pag nagluluto si Jan. Siyempre, mga Pilipino yung friends ko. I think we need rice also dear. So if we have visitors. We'll wait till the visitors come. You don't want to get rice at Winn-Dixie. It's expensive, no? They get better quality someplace Costco. else. Costco is okay. Asian store. Oo, Asian store. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na condo dito malapit sa bahay namin na malapit na siyang matapos guys. Maybe almost, I think more than 1 year, no? Sobrang bilis lang matapos ng project na ito kasi I remember parang more than 1 year lang ito inumpisahan and then yan, malapit na siyang matapos and then meron ding bagong market dito, I mean grocery store na malapit lang din sa bahay. Ito yung Trader Joe's. Excited ako kasi mas marami kaming mga binibili dito ni John eh. Ito yung isa sa mga paborito kong supermarkets. Kaso nga lang sobrang layo ng Trader Joe's dito sa bahay. Buti na lang nagtayo sila ng branch na bago dito malapit sa amin. We couldn't find the rice we're looking. Siguro mag-order na lang ako online yung shirataki or konjac rice. Past 6 p.m. na at eto nagpiprepare na si John ng dinner namin. That looks good. Salad with goat cheese. Thank you, darling. Arugula. Yan. Is it from the garden? One from James, some from broccoli sprouts from the garden. Arugula salad with goat cheese. Finishing the chicken. And meron din tayo dito guys na grilled eggplant na may miso glaze. Sarap. And nagluto din si John ng chicken thighs. Ginrill niya muna ito guys. And then pagkatapos, gumawa siya ng sauce, mushroom gravy. And then nilagay niya yung chicken. And then tinapos niyang lutuin sa oven. Ay, paniguradong mapapadami na naman ang kain natin. Hi guys! Good afternoon! Kakabalik lang namin ni John from Costco and Asian store. Ito yung mga napamili natin. Peanut butter. Ayan. Pamigay natin itong isa kasi hindi man natin yan mag-ubos. And then, dill. Ito sa Asian store ito guys. Water chestnut. And then itong vegan na oyster. And then itong less sodium na soy sauce. And regular soy sauce na paborito natin Filipino style. And this one also. Roasted sesame. Top shelf. Yung guys is iinitin ko lang itong tofu. Para maging crispy siya guys. Ayan. Tapos ito. Meron din tayo ditong leftover guys na pagkain. Ito yung na-take out namin nung nakaraan na kumain kami sa Thai restaurant. I think chicken curry ito. And then mayroon akong leftover dati na salmon, teriyaki salmon. Gisago lang na ako dito guys. Kaya tignan natin kung ano magiging lasa nito mamaya. Initin ko lang siya. Initin lang ako. Tapos, You needed to put that away before may ano pa.
carbs. Ang partner ko dito, I don't know what I will partner with that. All by itself. Okay, goodbye. So, update na lang ako sa'yo. Pwede ba ka? For the last time. Wala na. Wala na talaga. Okay, goodbye. Inalis lang ni John itong salmon guys dito sa chicken curry and then ilalagay niya lang daw ito sa microwave para mabilis uminit at hindi ma-overcook yung salmon. And then na-realize ko, marami tayong mga na-harvest nung nakaraan na snow peas. Why not lagyan natin itong chicken curry para mas healthier. Lilinisan lang natin ito siya guys. Itong sa mga gilid, ayan parang string. Kasi pag hindi mo siya tinanggal, ano yan siya makunat. Ang saya talaga kapag may sarili kayong garden guys. Sa totoo lang halos everyday kami nagha-harvest ng gulay sa garden namin. Snow peas, green beans, cucumber, ano pa ba, okra, and then bok choy. Kaya suggest kapag meron kayong extra space sa inyong bakuran guys, magtanim din kayo ng gulay. Malaking tulong talaga. Minix na rin ni John dito itong fried tofu na in-fry ko kanina. Yeah, so nabigyan ng buhay ni John guys itong mga old food natin. Tatlong leftover yan guys na pinagsama-sama ni John. Nakabuo tayo ng panibagong meal. Diba? Salmon teriyaki, tapos yung fried tofu, and then yung chicken curry. Diba? Tapos nilagyan ko na lang ng gulay. May panibagong meal na tayo. Where's the rice? No rice. No rice? No rice. Hindi makapaniwala sa dyan na hindi ako magra-rice. Actually guys, kumakain pa din naman ako ng rice once in a while. Hindi naman talaga natin totally ika-cut out yung rice no sa meal natin. No? Siguro mga once a day or 3 times a week, diba? Wag naman nating tuluyang ikuan yung sarili natin na wag nang kumain ng kanin just because matataas yung sugar natin or what. Ano lang, in moderation. In fairness ha, ang sarap ng mga pinaghalo-halong leftover ni John. One of the best, in fact. Ang sarap pala paghalo-haluin ng salmon, at saka chicken curry, at saka tofu. For our dinner, hindi na rin nagluto si John guys kasi marami talagang leftover sa ref namin. Sabi namin kailangan natin tong i-consume otherwise mauuwi na naman ito sa basurahan. Ayaw naman nating mangyari yun no, mahal na mga bilihin ngayon. So meron tayo ditong leftover na turkey. Actually ito yung from Christmas dinner namin. And then dahil marami din tayong na-harvest nung nakaraan na green beans, yan po yung pinartner namin. And then yung keto bread na ginawa ni John. Sarap. Another recipe? Third recipe? Another recipe. Okay. Gagawa lang ulit si John ng keto bread guys. Actually, this is his third experiment sa paggawa ng bread. Meron kasi kaming nabibili na keto bread, yung pang diet na bread guys. Yung no regular flour. Kaso nga lang sobrang mahal na sa $10 yung loaf. Kaya sabi ni John is gagawa siya ng kanyang sariling version ng keto bread.
Tignan natin kung ma-perfect na niya this time sa pangatlong pagkakataon. So basically, ang ingredients lang talaga nito guys ay ito almond flour and then butter and then siguro naglagay din si Jan dito ng baking powder. Oh, and egg. For this recipe, kailangan din palang maglagay ni Jan ng apple cider vinegar. Looks different texture this time. Mm-hmm. Not wet. Good morning! Hi, Province. Good morning. Are you gonna harvest too? Oh, she's gonna harvest too. Have okra, yan. Oops. Mm-hmm. 2 okra. That's it. And then, Snow peas. okay, snow peas. Let's start from here. Start from here. Lots of snow peas. Mm-hmm. I know there's more. I saw them yesterday. Here's one. Here's another one. There you go, hiding. There you go, hiding. I don't know with green beans. No, we plucked them all. They're flowering now. Good size. We haven't had this variety yet. Looks the same. Kakaiba yung variety ng cucumber na ito guys kasi medyo matinik siya. Pero yung tinik niya is maliliit lang siya. Tapos hindi siya masakit kapag natusok ka. It's a little small. If we were making pickles, I would say yes. The others have a day or two. This one, oh, a day. They all this have one too? another day or two, yeah. This one too. Nakakatuwa yung garden namin kasi kung titignan nyo guys, parang konti lang naman yung tanim. Mga ilang ano lang ito, 1, 2, 3, 4, 5 na klase ng gulay. Pero halos everyday kami nag-harvest dito guys. In fairness. Flower, more okra kami. 1, 2, 3, 4, 5. Yung okra talaga nakakatuwa kasi everyday nakaka-harvest kami ng 3, 4 na piraso. Ang dami na nga namin naipon doon eh. Tapos everyday, parang nakaka-harvest talaga kami. Tingnan nyo yung guava natin guys. Oh, parang nag-flower na siya guys. Siguro this January or February, mamunga na itong bayabas natin at next year, dadami ito. Has to be. That's definitely not new leaves. Ito guys, yung ating avocado, itatanim na ni Jan. Actually, matagal na itong nag-sprout eh. Ngayon lang kami nagkaroon ng chance na i-plant ito. Ito yung avocado sa garden ni James, yung friend namin. Eh, nung natikman namin, uy, ang sarap ng variety na ito. Kaya sabi ko, wag nating itapon yung buto. Kaya ayan na. Wow. Mabuhi na yan siya, guys. That's it. In 5 years. And guys, ito na yung bread na ginawa ni Jan. Perfect daw.
Siyempre, titikman na natin yan guys. Ito yung breakfast ko ngayon as always. 2 boiled egg na malasado and a partner natin itong bread na ginawa ni Jan na keto bread. Sobrang sarap niya guys. Alam mo, parang kasing sarap siya nung nabili natin sa supermarket. May mga bata. May mga bata na kumatok guys dito. Nagpapaalam sila kasi meron kaming nilagay na mangga 'di ba sa labas na 6 na piraso ng puno. Yung 4 nakuha na ng iba. May 2 pa na natira. May bata na dumaan kanina. Nag-ask siya ng help sa kanyang kaibigan para kunin yung 2 natira. Ayan. Ang bait ng mga bata no kasi out of mga kumuha ng mga mangga na pinamigay namin guys. Sila lang 2 yung nagpaalam sa amin at nagpasalamat pa talaga. Wow! Kuskus! Ito nga pala yung dinner natin guys na chicken tapos may mushroom gravy. Nagluto lang si Jan ng couscous para meron tayong partner dito kahit papano. Kasi instead of kanin, couscous ang niluto ni Jan. Pero parang ganun din naman yun guys. No? Parang maraming carbohydrates pa nga din yung couscous eh. Same sa white rice. And then, sabi ko kasi parang malabnaw yung gravy. Kaya sabi ni Jan, lalagyan niya ito ng cornstarch para medyo lumapot-lapot. Wow! Simon rosemary. Masarap siya guys, ang salad. Sira ang kusina ni Johannes and Jan. Konti lang yung niluto ni Jan, pero maraming hugasin. Chicken. Yeah, they're still good now. By tomorrow. Hi guys! Good morning! Kakabalik lang namin ni Jan galing nag-jogging. Actually, nag-running lang. Kakain na ako. And gusto ko lang i-flex itong ginawa ni Jan na napakasarap na bread. Ayan, keto bread ito guys. Ang main ingredient lang dito guys no is almond flour, eggs, and Almond flour, eggs, butter. Ikuhan ko lang ito guys, i-toast as usual. Sobrang malaking tipid talaga guys yung ginawa na bread ni Jan kasi may binili kami nung nakaraan sa, where did we buy it? Publix? I think so, yes. Oo, Publix in Lantana. May binili kami na bread nasa $10 mahigit or almost $11. Tapos, ayan siya guys, yung costing niya lang guys is nasa $6 and something. So nakatipid kami ng $5. No? Of course, the kuan pa dear, the effort. The effort, the energy to bake it. The bake it, and the energy, yeah. The energy. So, it's pretty much the same, no? It's close. So, the one in the, actually, hindi ka masyado nakatipid. Pero, at least, mayroon pa rin na itipid. At saka, kumbaga, kung i-compare mo yan sa store, alam mo kung ano yung ingredients, no? I think this probably weighs more than the loaf that we bought. Oo. Yes. Ito ba naman ang hindi mapaproud na hindi ka nabibili? No? Ayan, when you look at the consistent, para talaga siyang nabibili natin sa mga suking tindahan. Okay. May avocado pa tayo dito sa reason. One slice of this bread and you don't feel hungry anymore. No? Last one. Maybe we can go back to James. We can go back to James' farm kasi we found his His seeds. his seeds. Yeah, we can go back today. So we won't forget it. Because you're gonna go back to work again in 30. Babalik na sa trabaho si Jan sa 30. Magsha-shopping siya for work. So instead of matitenga na naman yan, Chicken for last night.
Lalagyan ko lang siya guys ng olive oil. Oh yeah, we can have turkey too. For our protein. No? Did we put the ano there or no? The sauce, the gravy. Yeah, there's some on there. Wow, look at the egg guys. Oh, nanginginig-ginig pa talaga yung egg. Nanginginig-ginig yung egg. Like Japanese egg. Like yung nilalagay ano guys? Sa mga sa ramen. That's the egg. Maybe I'll have a little. One slice here. One slice of that. Where is it? Where did I put it? Where's what? Ah, it's with something. Ah, the leftover. Okay. Ito yung leftover na chicken. Tapos lalagyan ko yan nito. Gravy. Gitoast ko lang guys. Yung sa akin. Ito fresh talaga ito nagawa ni Jana Bride. Hala, it's so good talaga dear. Really, it's good. A lot of people think that when you're eating good food or you're eating keto food, you're depriving yourself from eating delicious food because some of the recipe it's not good. It's that tastes some of the good. recipes are not good. It's not good because it's healthy, you know. So But with this one, it's really good. You Yeah. could just eat it like that. but how many loaves have I made? 1, 2, 3. This is the fourth. Fourth is the perfect one. Ilang beses na nag-try si Jan guys na mag-experiment sa paggawa ng loaf bread na yung keto bread at sa pang-apat na pagkakataon nakuha niya yung tamang timpla na tamang consistency at saka sabi ko sa kanya i-record mo kung ano yung mga ingredients na ginamit mo dito para ito na yung gagawin natin moving forward. Pwede nga si Jan gumawa nito guys tapos ibenta ko sa mga kaibigan ko eh. Ito na yung bread ko. Toasted na siya. Uy, ang init pala. Ang init pala. Ito na yung normal breakfast ko guys. Avocado, egg. Yung avocado nilagyan ko siya ng olive oil and salt. Ayan, bread. At saka naglagay din ako ng sauerkraut. Kain tayo guys. Ayan, gagawa na lang ako ng separate video guys ha. Kung paano ginawa ni Jan itong keto bread. And gumagawa din pala si Jan guys ng homemade yogurt. Tuturuan ko din kayo kung paano yun gawin step by step. And also gumagawa din si Jan ng yung gelatin. Ayan, it's perfect for our health guys. So, yun. Siguro yan yung gagawin nating video guys sa 2026. It's more of cooking show tayo, no? Gardening, cooking, dumpster diving. Ano yung mga gusto nyong i-request guys na makita ninyo sa vlog namin ni Jan? Comment below lang kayo guys kasi kung kaya naman natin gawin, no? Gagawin natin yan for all of you. Road to 200,000 subscribers na tayo dito sa YouTube. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa 2025 at sana mas lumaki pa yung pamilya natin sa 2026. Samahan nyo pa rin kami sa lahat ng mga subscribers ni Johannes and John, no, na hindi kami iniwan. Maraming salamat po sa inyo dahil sa hindi ninyo pagsasawang panoorin kami, no? At sa mga bagong subscribers, welcome na welcome kayo sa channel ni Johannes and John. And that's it for now. Happy New Year everyone and I will see you again on my next vlog. Bye!